sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, meron tuntunin, may proseso. Yun ang isang lipunan ng mga tao. Yun ang lipunan ng mga taong, alam mo na, sibilisado. Kapag yung ginawa mong, nilatag mong mga tuntunin na hindi mo na sinusunod, yun ang chaos. Hindi, baka sabihin nila kung, hindi, mga mambabatas kami. Kami ang gumagawa ng batas. May Baka pwede namin rule. Sarili namin ito eh. Kaya nga tinatanong ko kung ganito po ang gagawin. Kamukha nung sinasabi ko na yung pinaka-pundasyon kung para ipatawag lang yung Vice President doon sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Ayan. Pinag-privilege speech nila yung mama. Samantalang yung subject matter niya Dinidinig na. ay dinidinig na. Sapagkat meron ng bill na naiakda. So may rules pala kayong bawal pala yun, Kong, sa Congress. Meron kaming bill. Meron kami tuntunin. Meron rules kami na you cannot avail of the privilege hour if the subject matter of your privilege speech is covered by a pending bill. O nakapending na sa plenary dyan, Nelson. Nakapending na rin sa committee. Bakit pinatayo yun? Kasi para mabilis yung pagre-repair doon, ang bilis talaga Pagka-repair, kinabukasan nag-constitute na kagad. Samantalang yung privilege speech ko din. Sa kaugnay. DepEd din yun Kasi manahon ng Pangulong Duterte, ang secretary si Liling Briones. Secretary Leonora Briones. Yes po, Ano yun, talagang malaman. Sapagkat ang binabanggit ko doon, mga anomalya at katiwalian na nakapaloob doon ng halos 3 billion pesos na inaudit ng POA sa 3 magkakasunod na taon. Nagmula yata ng 2017, 2018, 2019. Akalain mo hindi man lang ni-repair sa committee. Punong-puno ng yung datos Yung ni-repair sa committee, yung manifestation lang ng isang miyembro ng Appropriations Committee. Nag-manifest. Hindi ko malaman kung saang rule kinuha yon na kapag nag-manifest ka, tatanggapin ng isang committee motu proprio. Anong ibig sabihin nun, Nelson? Motu proprio. In itself. Ibig sabihin nun, sabi ko, Mr. Chair, paano mo tinanggap na motu proprio ito? Hindi naman galing sa iyo to. Galing sa manifestasyon ng isang tao. Hindi motu proprio. Pero nagmamadali nga sila. Motu proprio pa. Itong dalawang sinasabi ko sa iyo, nakabalintunaan, ito ang ginamit na dahilan para ngayon masabi na ang Vice President. Pag-aralan ninyo kung paano kanilang ngayon, kapag ako ay sinasabihan ko sila at pinalilitaw ko, wag naman ganito. Ito po yung tuntunin natin. Sundin ang tuntunin. Sasabihin ng chairman. O diniraise ko ito, Noted. But teka, Mr. Chair, I am raising this. For us to consider. Magdebate tayo. Noted. You have no right to raise a constitutional issue or a procedural issue because you are no longer a member of the committee. Hindi ka na miyembro ng committee. Tatanungin ko siya, saan mo kinuwang basihan ito? Anong legal basis mo, Mr. Chair? Wala na akong mic. Hindi na ako wala nang boses yung mic ko Pinatay na yung mic. Doon kami nagkagulo pa. Tapos hinahanap po ng opya ko, wala na Yun yung naging viral. Hindi ba? Iniisa-isa ko ito, Jen. Kasi konektado Konektado, pinipilit nating idiin sa kanila. Kaya sinabi ko nga yung dalawang nagsalita, naipaliwanag po na itong malaki pong pagkilos na ito kinakatawan niya po yung pinagsama-samang mithiin na tayo po ay magkaisa upang matugunan ang problema ng ating bansa. Hindi mo bababasa, ilang milyon ba ang gusto mo pang makita para magising ka sa iyong pagkakaidlip? Kung hindi man bangungot yan. Sabi daw nung isang dating senadora ko minority lang. Kahit na medyo marami ang bilang sa isang pagkakatipon. Pero sa totoo, minority pa rin yung mga yan. Nananatili kayong minority? Nananatili niya kayong minority pa rin kung ang pag-uusapan ay bilang ng tao sa Pilipinas. Nakalimutan siguro ng dating senador na yun din. Yung napatala sa Biblia na ang kalaban niya 100,000 si Gideon, Kong. Buhay ni Gideon niya. Medyo kinakabahan nga si Gideon Alam mo naman ang kasaysayan nun. Nasa avatar mo yan, Nelson. Pinabawasan pa nga sabi niya, kaya lang si Gideon, talagang nasa panig naman ng Diyos. Magdirigma talaga. Kung tao lang din, medyo may pakiramdam ho yan. Kinakabahan din naman, sapagkat 100,000 naman ang kalaban. Ang sa kanya naman wala pa yata 1/5 nung... yung bilang ng kalaban nila, Kong. Ngayon, gusto niyang dagdagan. Sabi ng Diyos, masyado kang marami. Marami pa niya yan. Masyadong marami. Siguro nabigla sa, Diyos ko po, 100,000, ito lang po yung sa akin, 1/5 pababawas. Hindi.
Bawasan mo. Maraming kaparaan ang binigay ng Panginoon Diyos yan eh. Kung di ako, sabi niya, o sige, sabihin mo sa kanila, yung gusto nang umuwi, pauwiin mo. Nung sinabi niya, yung sinong gustong umuwi, ang daming umuwi. Nagpunasan din, teka muna. Pinatira pa. Okay na po ba ito? Hindi, testingin mo ba? Painumin mo eka sila dyan sa ilog. Kung paano uminom sila. Kapag ka uminom, parang aso, tanggalin mo yun. Papauwi na. Nabawasan na naman. Napakaraming umiinom, kumakahuli. Opo. Hanggang sa matira, 300. 300 na lamang. Tama kayo, Kong. Oh, sabihin mo dyan sa kung sino man yung dating senador na yan. 300 na lang ang humarap laban sa 100,000 kalaban. Anong nangyari? Nagsitakbo lahat yun eh. Tama kayo, Kong. So, hindi mo dapat maliitin yung malitang bilang, Kong. Na? Ako sinasabi ko lang naman yung napasulat dyan. Wala naman akong ibang sasabihin. Ayun. Nelson. Naghahamon naman yung isa pang senador. Dalawa na yan din. Meron pa ba? Babae yan sinasabi. Ito, lalaki. Magrarally din kami, sabi. Gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila. No? Diyos ko. Kayo, puro tangka kayo. Wala namang problema kung mag-rally. Meron nga nag-react din eh. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo yun, si Larry Gadon. Opo. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo, pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Hindi mananalo yan kasi ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Eliazar kanya. Opo. Yan, sinuportahan ng iglesia. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 milyon. Opo, Eliazar, tama Diba? kayo. Opo. Last elections po Hindi ba si Larry Gadon, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat Alam mo, lumilito siya yung bobo eh. Kaibigan ko ito eh. Totoo. Last elections lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun. 40. Iwan na natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? Bakit niya ikukonclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam, siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun ba? Maski nung nangangampanya kami, maski na ngayon, si Pangulong Bongbong, alam ba, nakita kami sa isang piging o kaya sa ano, pag nakita niya ako, magagano'n, pupunta, nagbubulungan kami. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na yung pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba nga ang Pangulong Marcos? Wala ako sinasabi laban sa nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Ibig sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. Paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Yun na po ang di matanggap ng marami ko. Yung opinion niya sa atin ay tama. Tama. Kaya naman talagang sa tama mga kasamahan niya, mali ito. Baka siya magalit ngayon kaya. Ikaw naman kanya ganun. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo, bakit? Kalaban ko ba si Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung kumot hindi kayo kasang-ayon ng kanila, akala nila, kaaway na kayo ng mga taong kanilang pinaglilikuran. Baka magtakas siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. Baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Secret, di ba? Kayo po may binilin, Kong. Secret. Nabulungan din. Baka magtakas siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40.